Pete Ilagan, ang presidente ho ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated. Sir Petronilo, good afternoon. Si Radyo Manlourdes po ito. Sir Pete. Magandang hapon sa inyong dalawa. Lourdes, magandang hapon Good at sa iyong afternoon. partner. Opo. Sir Pete, okay po, Sir Pete na lang? Kahit Pete na lang. Petronilo, asan ka pa dyan, di ba? Sir, hindi ka naman masama ang loob mo kay daddy at mami mo nito, Sir Petronilo. Yan ang pinangalan sa akin ng aking mga magulang. Yes. Kaya kailangan Mahalin. malugod natin tanggapin yan. At saka nung mga noonang mga kapanahunan natin, sir, yung mga pangalan talaga unusual, di ba? Sir, pinatatawa lang kita kasi po, ang usapin natin ngayon yung electricity. Ano po ang say ho ninyo rito, sir? Tanggalin yung system loss at syempre, baguhin yung IPIRA law. Saan? Baka kasi, sir, may kinatatakutan kami. Ito po, sir. O sige, tanggalin yung system loss. Baka ipasok ko yan sa iba. Lourdes, kakaiba Di ba, ka? sir? Tatanggalin yung system loss, di ba? Yung binabayaran natin sa kuryente, wala na yun. Baka naman po ipasok nila sa iba na itatago lang sa mga pangalang, isisingit sa iba, ganun pa rin babayaran namin. Tama yan. Maraming ganyang mga pangamba na mangyayari yan dahil sa nakikita nating kakulangan ng pag-audit ng Energy Regulatory Commission. Kahit nga dito lamang sa refund ng Meralco, nakikita na natin yung kawalan ng pag-audit, kaya hindi natin malaman kung totoong fully complied ang Meralco dito sa pagsusoli nila ng sobrang paniningil sa mga more than 8 million nilang consumers. At pagsusoli ng umabot halos ng 70 billion pesos. Kaya tama ang pangambang yan. Oo. Sir, Although makabuluan ng panukalang yan, na alisin ang systems loss, opo. pero naniniwala tayo na hindi yan ang pangunahing solusyon sa napakataas na presyo ng kuryente. Ano po ang dapat kung hindi po yung pagtanggal sa system loss? Dahil kung himigit kumulang lamang sa 5% ng kabuuan ng ating bill ang mababawas, maliit pa rin ito kumpara sa laki ng problema ang inaharap ng mga consumer ngayon. At kung talagang seryoso ang administrasyon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, hindi dapat systems loss lamang ang tingnan. Kung ating susuriin ang ating monthly bill, dapat magsimula ang pagsusuri sa pinakamalaking bahagi ng bill na nagko-comprise ng about 60% ng ating effective bill o retail rate. At yan ay ang generation charge. Kasi kung titignan natin ngayon ang ating generation charge, more than 14 pesos tayo. Kaya lahat ngayon ay lumalabas na yung huli kong pagtingin ay nasa 15.50. 15 pesos and 50 centavos yung ating retail rate, yung kabuuan. Kung kukunin natin ang 5%, wala pa sa piso to. So napakaliit. Sir, linawin ko lang, Sir Pete, aside sa system loss, dapat tanggalin din yung generation charge or Hindi, okay lang? suriin para mapababa. Suriin Okay. ang generation charge. At tanggalin na rin yung... Ito yung kuryenteng kinontrata ng mga distribution utilities katulad ng Meralco. At ito yung buwan-buwan na nagbabago. In the case of Meralco nga, sumobra tayo ng 14 pesos per kilowatt hour nitong July. Tumaas tayo. So, what is 5% of 14 point something? Mga 14 centavos, 40 centavos lamang yan. So napakalit, hindi mararamdaman. Kaya sinasabi natin, kung seryoso talaga ang administrasyon na pababain ang presyo ng kuryente, suriin mula sa generation. Paano natin mapapababa ang generation charge? Paano natin mapapababa ang transmission charge? Paano natin mapababa ang distribution charge ng Meralco, ang mga universal charges, ang mga subsidies? Ang dami. Maraming pwedeng pababain. Ang kailangan lang ng Lourdes ay pagsusuri. Masinop at na pagsusuri ang kailangan lamang na dapat gawin ng Energy Regulatory Commission. Okay, ulitin ko lang po suriin, tanggalin yung system loss, then suriin yung generation charge at iba pa transmission charges na sinisingil at ito'y dapat gawin ng ERC. Tama.
Okay. Tama yan. Kasi unang-una, dito sa ating monthly bill, although ang pangako ng IPIRA ay magkaroon ng transparency sa pamamagitan ng paglalatag ng iba't ibang uri ng serbisyo na pinagkakaloob sa atin. Number one na dyan, yung kuryente na tinagurian nating generation charge. Yung pagpapadala ng kuryente mula sa planta papunta sa Meralco o electric cooperatives, yan ang transmission charge. Yung pagpapadala ng Meralco at ng mga electric cooperatives sa mga customers, another charge yan, distribution charge. At yung mga tinatawag nating subsidies. Bakit sinusubsidize ng mga residential customers ang mga ibang customer ng Meralco? At bakit sa mga residential customers, mas mataas ang binabayaran ng mga kumukonsumo ng 401 and above kilowatt hours? Okay. Sinusubsidize nila yung mas mababa ang mga konsumo. Kaya sa Meralco, 4 ang uri ng residential customers. Yung customers na kumukonsumo ng up to 200, then 201 to 300, 301 to 400, 401 and above. Iba-iba ang presyo nila. Habang lumalaki ang konsumo, tumataas. So lumalabas, sinusubsidize natin yan. Ito pa, hindi lang sinusubsidize yung ibang uri ng customer, sinusubsidize pa natin yung mga dating utang ng napukor. Ang tawag dyan, stranded contract cost. Dalawang uri yan. Yung mga naiwang utang ng napukor at naiwang utang ng mga distribution utilities. At meron pang another subsidy, yung presyo ng mga isla. Tayo pa rin ang nagsosubsidize. Ang tawag dyan, missionary electrification. Okay. Sir Pete, Kasama na rin yung ating tinatawag na feed-in tariff para sa renewable energy. Sinalpak na rin sa atin yan. Tayo nang nagbabayad yan. Lahat ng consumers, binabayaran natin. Ginagarantihan natin yan. Pero, hindi naman yan ang kuryenteng dumarating sa atin. Kasi, yung kuryenteng dumarating sa metro natin, yan ay mula sa mga kinontrata ng ating mga distribution utilities. Pero Sir Yan ang Pete, dapat suriin. oo. Pero Sir, Oo. pero Sir Pete, baka ito ang sagutin nila habang nag-uusap tayo. Lourdes, ang tingin ko sa inyong dalawa ni Pete, wala na kayong bayaran sa kuryente. Wag na lang kayo magpakabit ng kuryente. Okay, ulit, Lourdes. O baka ho ang sabihin ho na nakikinig sa atin ngayon mula sa ERC or sa Meralco o yung mga kooperatiba, mukhang itong si Lourdes at saka si Pete, mukhang ayaw na magbayad ng kuryente. Baka sabihin na, wag kayong Lourdes, ikaw at Pete, wag kang gumamit ng aircon, wag kang gumamit ng TV, wag ka na magpakabit ng kuryente. Yan ang nakikita nating sentimento ng mga consumers, kaya naisama ng presidente sa kanyang SONA. Talagang napakabigat nitong hinaharap na problema ng Pilipinas dahil sa taas ng presyo ng kuryente na malaking dagok sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sir Pete, hindi ho ba lahat ng mga binanggit nyo, pinayagan naman ng ERC? Pinayagan niyan, kaya lang wala nang ang pagsusuri na nangyayari. Halimbawa, kung titignan lang natin ang website ng Meralco sa generation charges, makikita natin dito na merong presyong umaabot ng 14 pesos per kilowatt hour pero may presyo namang 3 piso lamang. So nasaan ang least cost doon? Bakit may presyong 3 piso per kilowatt hour kung minsan merong 18 pesos? Merong ngang buwan na nakita kami umabot ng 60 pesos per kilowatt hour yung isang supplier ng Meralco. Kaya sinasabi natin na kung may pagsusuri, dapat nalalaman natin kung bakit ganong kataas ang presyo ng isang supplier, samantalang ito naman ay nagdaan sa public hearing at nagtalaga ng presyo ng kuryente na ito ay maapektuhan lamang depende sa napagkasunduang volume of electricity kung nadideliver lahat yun o may kulang. Sir Pete, Kasi di ba? yung nagiging basihan nung adjustment Oo. every month. Sir Pete, di ba pinayagan siya ng ERC? Hindi kaya buwagin mo na yung ERC, ano? Marami ang humihingi niyan sapagkat hindi Oo. naging epektibo ang regulation. Kung ma-effective ang ating regulation, walang ganitong reklamo ang mga tao. Wala tayong nakikitang ganitong pagtataas ng presyo ng kuryente
kung merong strict regulation. Kasi napakalakas ng kapangyarihan ng Energy Regulatory Tama. Commission. Dito lamang sa Section 43 letter S, merong kapangyarihan ang ERC to inspect the book of accounts and to visit the premises of any regulated utility. Napakalakas. Pero hindi natin nakikita yan. Wala na tayong naririnig na inaudit ng ERC on their own initiative, motu proprio, ang mga distribution utilities. Okay. Yun ang dapat nating makita upang hindi silang matagurian na Spokesperson. captured o may regulatory failure. Kala ko spokesperson na ho ng mga ano eh. Ganyan din ang ibang pananaw ng ibang sektor. Nagiging Sir, eto ha. Sa tingin nyo, matutuloy kaya ito? May patutupad kaya itong tanggalin yung system loss? Sa termino ni Pangulong Marcos, 2 years na lang ang po. anumang reforma na gusto nating maipatupad nangangailangan ng strong leadership. So nasa presidente na yan kung gusto niya talaga bago matapos ang kanyang administrasyon. Oo. Hindi ba strong si Pangulong Marcos, sir? Makikita natin yan kung matanggal na yung systems loss. Kasi Ah, public statement pa lang yun eh. oo nga, oo. Dapat makita natin yung konkretong resulta nung kanyang panawagan sa Kongreso. Okay. Dahil alam naman natin na mataas ang respeto ng Kongreso sa ating Pangulo. Sir, kung etong system loss ay matanggal na, malaking kabawasan ba ito sa ating binabayaran sa kuryente? Gaya nga ng sabi ko kanina, napakaliit. Halimbawa, ngayon, ang ating retail rate ay 15 pesos. Lagyan lang natin sa 15 pesos. Lahat-lahat na yan per kilowatt hour. Magkano lang ba yung 5%? Wala pa sa piso. So napakaliit. Kaya sabi natin, hindi yan sapat na solusyon. Mayroon pang mga karagdasang solusyon at yan ay ang pagsusuri sa bawat isang charge. Dahil ang system sa isa lamang sa mga charges. Turiin natin yung lahat ng charges. Ang maipakita ng ERC, yung proteksyon para sa mga consumers. Sir, Dapat ka hindi presidente ang nagsasalita nito eh. Kasi ngayong presidente nang nagsasalita nito, lumalabas parang presidente na ang regulator. oo. Okay. Parang something is wrong. Para ho sa inyo, dahil isinama na ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, there's something wrong. Parang yung ghost projects nung last SONA, pinama ng DPWH. Something is wrong. Parang ngayon din, sinasabi ng presidente, tanggalin ang system loss. Kanino bang trabaho yan? Tama. ERC yan eh. Di ba? Eh, Sila ang bigay ng malaking buhay diyan sa pagpapababa ng presyo ng kuryente. Dahil silang magsasabi na mandato nila ito eh. Mandato rin to ng Kongreso. Mandato rin to ng DOE. Mandato rin to ng NEA. Oo. Dahil ang sabi ng batas, sabi ng Korte Suprema, least cost supply. oo. At pinangako yan ng IPIRA through retail competition, bababa ang presyo ng kuryente. Oo. Abay, 25 taon nang nakakaraan. Pinirmahan ni former President Gloria Arroyo ang batas na yan. Hanggang ngayon, instead na bumaba, sana naman lang nanatili. Oo. Hindi eh. Noon ang ating generation charge, Lourdes, nung lumabas yung ating IPIRA, ang generation charge lang natin noon ay 3.46. 3 pesos and 46 centavos. Ngayon, more than 14 pesos. Generation charge pa lang ang pinag-uusapan natin. Sir Pete, eto huling tanong ko po, no? Sa tingin niyo ho ba, late na ito? Kasi may isa kaming nakausap kahapon, sabi ng isang abogado, dapat kung ito talaga ang gusto niyang mangyari, nung unang SONA niya or pangalawang SONA, nabanggit na. Kaya lang parang higit isang taon na lang, parang, diba? Parang hindi seryoso. Talagang maraming madidisappoint. Kaya lang, sabi nga natin, better late than never. Diba? Kaya walang gawin ng presidente. Kahit pa paano may ginawa siya, kahit sabi natin hindi sapat, at least meron silang naumpisahan. At sana ito ay maging magandang lesson sa darating na administrasyon. Sana maging political issue to sa darating na 2028.
Oy, Maging political issue ang presyo ng kuryente. Oo. Sir Pete, anytime kami po ay sana laging bukas yung inyong komunikasyon sa amin. Maraming salamat Sir Pete ha. Thank you so much po sa inyo. Anytime, Lourdes, at maraming salamat din at mabuhay ang Pilipinas. DCXL Pulso ng Si Metro! Sir Petronilo Pete Ilagan, siya po yung Pangulo ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated. Ang dami kong nakuha kay Sir Pete. Uy, sabi niya, huwag kang maging masaya kung system loss lang yung tatanggalin. Dapat suriin na po etong iba pang mga charges. Kuya Ray, tama ang sinabi mo sa akin. Alam mo, dapat Kuya Ray, pinapalitan mo na ako rito eh. Hindi, alam niyo, pinag-usapan namin ito ni Engineer Ray. Noong nagsasona si Pangulong Marcos. Diba sabi niya, pinakitaan pa ako ni Kuya Ray ng ng Meralco bill. Ang daming mga charges doon na hindi namin alam kung saan galing. Sabi, tama si Sir Ray, tama si Sir Pete Ilagan. Sabi niya, suriin natin yung mga charges pang iba na kung saan-saan ang galing niya na binabayaran natin. Hindi yung system loss lang. Magkano lang ba yung system loss? Kapag ito'y tinanggal, mukhang hindi po ninyo mararamdaman yan. Sa sobrang dami ng generation charges, mga transmission charges, mga subsidies na ating mga binabayaran, hindi dapat suriin. Di ba sabi niya pa, ito pa sabi ko, sir, kung may problema, hindi ba dapat yung ERC binuwag na lang? Sabi niya, may panawagan pa yan. Mabuti na lang yan kasi nagbuka na silang spokesperson.